Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Dito sa Pilipinas, sa Manila, umuulan po. Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating po mga kababayan, OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang hapon po, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko sanang batiin kayo isa-isa pero yung telepono ko nakabaligtad po at hindi ko nababasa. So rest assured that I am always grateful for your support. Yung suporta po ninyo, mahalaga po talaga yun para sa akin. I draw strength from your support and your encouragement. And I thank you very much. I pray to God He will always bless you and reward you. Now, mga kababayan, nag-live po ako ngayon dahil ito nga po, kinasuhan po natin si Police Brigadier General Joselito Daniel ng Police Community Affairs and Development Group. Pero bago po tayo pumunta dyan, komento ko muna dito or update ko dito sa kaso ng mga pumatay kay Richard Santillan. Although this is also connected dito sa kaso ni General Daniel. And sir, pasensya na po kung nadamay po kayo. But I will explain sa ating mga kababayan kung bakit ko po kinasuhan kayo. And in the hopes na may matutunan ng ating mga kababayan kung paano mapatino ang mga tao sa gobyerno because you are an example. Yung kaso po ninyo, General Daniel, wala po akong personal na away po sa inyo. Pero I want this to highlight as an example po para po ang ating mga kababayan ay ma-empowered. Alam po nila kung paano patinuin ang mga tao sa gobyernong tulad po ninyo. Now, mga kababayan, nung Monday, may press conference si General Cascolan, Chief PNP. At sinabi po niya, pinagmalaki po niya na 4,000 pulis, mahigit 4,000 pulis ang na-dismiss na po sa PNP. Mula pa noong 2016 hanggang 2019. Now, ngayon lang, natanggap ko po itong sulat mula sa Regional Police Office, Police Regional Office 4A kay General Danao. Actually, ang sumulat po sa akin ay si Colonel Arguelles. Ito po yung colonel na marami po kong kaso sa kanya. Pero sinulatan po niya ako. Hindi ko po actually natanggap tong sulat na to. Inattach lang po ito. At sinabi po niya na yung mga pumatay po kay Richard, para po sa mga ngayon lang po nakaalam nito, 20 po ang pumatay kay Richard Red Santillan. Siya po ay aking kinakapatid. Personal aid ko po siya for more than 11 years. Dinukot po siya at pinahirapan, binastos, binaboy po ang kanyang bangkay na mga pulis. 20 po itong pulis na ito. Mga walang awa. Now, 15 pala sa kanila ay na-dismiss na po. Ito po ang sulat ni Colonel Arguelles. Nakasaad po rito na yung 15 pulis na kumitil sa buhay ni Richard Santillan, bumaboy po sa kanya. And I will use that term because yun naman talaga ang ginawa po nila. Na-dismiss na po yung 15. Pinirmahan na po ni General Danao ang kanilang dismissal order noong May 27, 2020. Ito'y kasagsagan pa ng COVID, May 27. Na-dismiss na po yung 15. Ang kaso po nila ay grave neglect of duty kasi po nag-awol na po sila. Nung lumabas po ang warrant of arrest ng Regional Trial Court laban sa mga pulis na ito noong November 5, 2019, tumakas po itong mga pulis na ito, nagsitago po sila. Tingnan po ninyo mga kababayan, nung dinukot po nila si Richard, pinahirapan, pinaglaruan, binaboy po nila at pinagbabarel nila ng 91, 92 po ang lahat ng sugat ni Richard sa buong katawan. Ganyan po sila ka-merciless. Ganyan po sila ka-heartless. Brutal, brazen, savage, and cruel. Now, napakaangas ng mga pulis na to. Napakatapang kapag marami sila at kapag may dala yung isang papel, isang pahina lang po ang warrant of arrest laban sa 20 na pulis na ito. Ayun, nagsitago na po na parang mga daga. So makikita mo mga kababayan, makikita natin ang mga pulis po mga kababayan, matapang lang po sila kung marami sila at may hawak po silang mga baril. Pero pag lumabas ang warrant of arrest o nakasuhan, magsitago na po tulad po nitong 15. Actually 20. Magsitago na po yan na parang mga daga sa kanilang mga lungga. Kung saan-saan. Ang iba siguro nandun sa palda ng kanilang mga asawa, nagtatago nandun sa bukid or wherever they are. But it shows mga kababayan na kapag lumaban po tayo, matatakot ang mga pulis na ito. Kahit hudas pa yan, kahit demonyo pa yung pulis na yan,
Kapag may warrant of arrest, kapag kinasuhan, matatakot yan. Kahit ordinaryong mamayan lang po tayo. Kaya lumaban po tayo mga kababayan at huwag po tayong magpatakot sa kanila. Ito po ang example, kaso ni Richard Santillan. Ayun, ang 20, nagsitago, naawol. At dahil naawol, grave neglect of duty, na-dismiss po ang 15. Yung isa, may desisyon na rin po. At for approval na rin ni RD Danao, ni General Danao. So, pareho naman ang kalagayan ng 15 at isang ito, so dapat ma-dismiss din po. Ito po si Anthony Alcantara, o Terry Anthony Alcantara. So, dapat ma-dismiss din po ito at sana po pirmahan na po ni General Danao ang dismissal order ng pulis na ito. Now, 20 po sila, 15 ang na-dismiss, yung isa madi-dismiss na rin, yung 4 po ay nasa HPG po. Mga HPG po ito sila mga kababayan. So, sinulatan ko po si General DC Cruz. Pero ang sumagot sa akin ay si Brigadier General Alexander Tagum. Sir, huwag niyo po akong pahirapan. Tinatanong lang kita kung may kaso na ba, kung kinasuhan na ba ninyo ng HPG for dismissal ang mga 4 na pulis na ito, sila Barnacha, Navua, Nunez at si De La Cruz. Pinahirapan mo pa ako, ang haba ng sagot mo. Hindi naman mahaba, pinapasunod mo pa ako doon sa executive or freedom of information. By the way, General Tagum, ask your lawyer. Yung freedom of information na sinasabi mo is only an administrative regulation. Ang pinagbasihan ko ng sulat ko ay Republic Act number 6713. Yung FOI bill mo, walang binatbat yan sa batas. Magtanong ka sa abogado mo. Between your freedom of information and Republic Act 6713. At idagdag ko pa, General Tagum, Republic Act 1132. Ito, pag-usapan din natin to para maraming malalaman ang ating mga kababayan ngayon at alam nila kung paano lumaban. So, hindi lang po Republic Act 6713 ang hawak ko, General Tagum. Republic Act 1132 din, pwede ko rin gamitin sa inyo. Tulad ng ginamit ko dito kay General Daniel. At maya-maya, aabot tayo dyan. So, ito, pinahirapan pa ako nito. Pero, sinabi po nila, mga kababayan, na yung po, on the night of December 23, 2019, at 10 o'clock in the evening. Ito po, kasi dalawa na po ang namatay dito. And this, tumayo pong balahibo ko, mga kababayan. Kasi yung isa, si Navua, dito sa sulat, sinabi namatay po noong December 23 ng gabi, 10 ng gabi. Natandaan ko po, mga kababayan, dinukot si Richard alas 10 ng gabi. Gabi rin po, mga kababayan. Itong si Navua, namatay December 23, alas 10 ng gabi. Dinukot po si Richard alas 10 ng gabi. At sinimulan po nilang ilatag ang kanyang bangkay alas 11 ng gabi. Gabi. At ang kinamatay po ni Navua ay cardiac arrest. Now, itong pangalawa, namatay din po ng gabi. Gabi rin po namatay. Gabi ng July 20 or July 21, 2020. Ito lang mga lumipas na buwan. At ang ikinamatay rin po, mga kababayan, ay cardiac arrest. So, mga kababayan, yung dalawa sumuko, yung 18 hindi pa po na-aresto, pero yung dalawa namatay na po dahil sa cardiac arrest. So, na-aresto pa rin po, mga kababayan. So, itong 16, pipili lang po sila, aresto ng pulis o cardiac arrest sa gabi rin. Kasi dalawa na po itong namatay na mga salarin ni Richard Santillan nangyari sa panahon na dinukot nila. It's between that time, gabi rin. Si Navua namatay sa gabi. Si Soronio namatay sa gabi. At ang kinamatay ay cardiac arrest. O ayaw niyong maaresto, na cardiac arrest din kayo. Aresto pa rin, mga kababayan. Kaya nga po, tumayo po yung balahibo ko because of the significance. Gabi nangyari ang kanilang kamatayan. Cardiac arrest ang kanilang ikinamatay. Akala nila makapagtago sila mula sa arresting officer. Meron pong isa pang arresting officer, yung kamatayan po. Yun ang kumuha. Mga kababayan, lahat ng itong mga pulis na ito, pumili lang po sila, sumurrender sila ni kamatayan. Kung hindi po sila maresto ng mga pulis, maaaresto. At hinihiling ko po yan sa Diyos na aking sinasamba, ang Diyos nating makapangyarihan. If I cannot get justice in this world,
I will get justice from the other world. Now, dito po sa cardiac arrest mga kababayan, sa mga pulis na ito, wala pong second chance. Wala pong trial. Automatic po, pag dumating na po si kamatayan at arestuhin na po sila, cardiac arrest po. Dalawa na po ang nangyari dito sa mga pulis na to at sa gabi din po namamatay. So, magpaantay po ako sa pangatlo hanggang maubos po itong 16. Kasi yung dalawa sumuko na po, natakot siguro kay kamatayan. Anyway, mga kababayan, yung next huwag mo kayong tumawa. Yung next update ko po sa inyo, natandaan po ninyo, kinasuhan ko po yung 10 pulis. 10 kaso ang i-final ko po sa isang araw. Natandaan ko po August 10 yata yun. 10 pulis, 10 kaso na isinampa ko po isang araw. Hindi ko po in-expect. Silang lahat sasagot po sa akin sa isang araw ngayong araw na to. So ito, kailangan ko pong sagutin to mga kababayan. 10 po ito. Kanya-kanya po silang abogado. Ako lang pong mag-isang abogado ang sasagot nitong lahat na ito. And I only have 10 days for all of them. So, ibig pong sabihin mga kababayan, bawat isa nito, kailangang sagutin ko sa loob ng isang araw. Kasi lahat ng itong 10, kailangang i-file on the 10th day. So, yun ang drawback for me, na ako lang mag-isa, ang dami kong kasong hinabla sa kanila. Pero okay lang yun. Kaya ko pa itong 10 kaso, sasagutin sa loob ng 10 araw kahit isa lang akong abogado. Sila po mga kababayan, kanya-kanya po silang abogado. Ito abogado ni Carranza, ito kanya-kanya na po silang abogado at private lawyers po ito. So ubos po ang pera nila. At yun naman talaga ang target ko. Uubusin ko ang pera ng mga taong ito. Tumanggap po ito ng pera nung pinatay nila si Richard Santillan. Kaya uubusin ko rin ang perang tinanggap nila. So ito mga abogado nila ang mabibiyayaan. So I will keep the cases coming. Kahit isa lang po ako, uubusin ko lahat ng talino ko at sipag sa kasong ito. Ito, sasagutin ko talaga ito. 10 kaso sa loob ng 10 araw. 1 day per case. Kaya ko po yan. Sa awa at tulong ng Diyos. At ito pa nga mga kababayan, natawa nga ako dito. Si Albayalde, si General Albayalde. Po kayo, sir. Matagal na po akong nakiusap sa inyo. Ang tigas talaga ng ulo ninyo. Kung sa bagay, classmate kayo ni Carranza, bankmate kayo ni Carranza, parang under the saya ka rin ni Carranza, General Albayalde. Sorry to say that. So dati po, ang abogado po ni Albayalde ay taga Quezon City. Ngayon po, kumuha na po siya ng abogadong de Campanilla dito sa Ortigas. So, siguro natakot si Albayalde, pero hindi naman siya dapat matakot eh. Binasura ng DOJ ang kaso ko laban sa kanya, pero finailan ko po ng motion for reconsideration. At pinakita ko po doon ang bad faith ni Albayalde. Siguro natakot, kaya kumuha ng ibang abogado. Yung abogadong de Campanilla dito sa Ortigas. At any rate, hindi po ako takot sa inyo. I know that the truth is on my side. Aabot talaga tayo sa korte at I promise you, kahit talunin niyo ako sa baba, aakyat ako hanggang Korte Suprema. Uubusin ko talaga ang pera ninyo. So mga kababayan, kung ganito lang siguro tayong lahat, that we are very empowered and will fight, siguro titino lahat ng mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na ang mga pulis. Kasi ang dami talagang mga salbahe dyan. Hindi po lahat hindi ko po nila lahat-lahat. Marami po sa mga pulis na tumutulong sa akin ay mga pulis. Mga pulis po ang tumutulong din sa akin. So, hindi ko po nila lahat yan. Pero, I cannot also help na marami talagang mga tiwaling pulis. And ito nga pala, gusto ko lang pong magpasalamat kay General Azurin. Wala po itong relation sa kay Richard na kaso. Ito po, mga kababayan, isang supporter ko po doon sa Ilocos Sur, ang kanyang sister-in-law ay ni-rape po at pinatay. Wala pong ginawa ang mga pulis. Gumastos na po ang pamilya ng mahigit 100,000 piso. Mahigit 100,000 piso na gastos para lang po mahuli yung nag-rape po at pumatay po. Kasi parang dinumog yata yung mukha ng bato. So, sinulatan ko po si Police Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. Kung natandaan po ninyo, sir, ang sulat ko po ay napunit at nag-email po kayo sa akin. Sinadya ko po yun.
ngayon ko lang po sasabihin sa inyo, sometimes po talaga, tinitesting ko po kayo. Nung pinasok ko po yung sulat ko sa sobre, nilagay ko rin po yung nilagyan ko po ng paste yung sulat ko mismo at inano ko para tiningnan ko po kung matuklap ito, masisira yung sulat ko. At kung seryoso kayo, hahanapin niyo ako. And true enough, hinanap ninyo ako at nahanap ninyo ako. Pero sir, pasensya na ha. Kung naglaro po ako sa inyo, sinadya ko po, tinape ko rin po talaga ang aking sulat. Nilagyan ko po ng paste ang aking sulat mismo para pagbukas, if clumsy po yung magbukas, masisira po yung sulat ko. At dahil masisira, hindi nyo na po mababasa, hahanapin nyo ako. At hinanap nyo nga po ako at nahanap ninyo ako. At I thank you for your reply. Alam ko po na pinaimbestiga po ninyo ito sa inyong mga police doon sa Region 1. I thank you, General Asurin. I hope ganito po ang mga pulis. So, balik po tayo dito sa kaso ni General Daniel. Pasensya na, General Asurin ha, kung pinaglaruan ko rin po kayong mga pulis. But may rason po ako doon. Now, ito naman mga kababayan, si General Daniel, siya po ang hepe o director ng Police Community Affairs Development Group. Police Community Affairs and Development Group ng PNP sa Camp Crame. So, noong December 27 po, sumulat po ako kay Pangulong Duterte. Ito po yung sulat ko kay Presidente. Sumulat po ako kay Presidente at humingi, ito nga po extremely urgent request to order the PNP and other law enforcement agencies to immediately arrest the 20 accused police officers charged in the brutal and brazen murder of Richard Red Santillan. Ang date po ay December 27, 2019. Sinagot po agad ako ng palasyo on January 3, kahit holiday po ang 30, 31, 1 and 2. So, sinagot po agad kami ng Office of the President, Presidential Complaint Center. Ito po yun. Sinagot agad kami. Isang linggo lang. Despite the fact na may maraming holidays po in between kasi bagong taon. At ang address po ay kay General Joselito M. Daniel. Ito po, General Joselito M. Daniel. Ayan po. Siya po ang sinulatan ng Presidential Complaint Center. At sinabi, sagutin niyo po ang asawa ni Richard Santillan, ang mother ni Richard Santillan at si Attorney Glenn Chong. So siya po ang in-endorse po ito sa kanya at pinasagot po siya. Dumilat na lang po ang aking mata, mga kababayan. 4 na buwan po akong nag-antay. Wala po akong natanggap na sulat mula kay General Daniel bilang sagot. So wala pong sagot si General Daniel. Sinulatan ko na po uli siya noong May 18, 2020. Ayan po, sinulatan ko po siya. Dinidma pa rin ako. Hindi rin ako sinagot. Kaya po, mga kababayan, kinasuhan ko na po siya. Ngayong araw na ito. Ayan, tinanggap po ng ombudsman. Ngayong araw na ito. Warning ko po talaga ito sa inyo. Kahit po mga general kayo, hindi po ako takot sa inyo. Naku, huwag niyo akong takot-takutin. Hindi ako matatakot sa inyo. Because I want to empower every Filipino na makita nila kay Glenn Chong na lumalaban para lahat kami lalaban para sa aming karapatan. Now, so mga kababayan, kinasuhan ko po si General Daniel ng 4 na reklamo. Violation of Section 5, Paragraph A of Republic Act Number 6713. Ito po yung palagi kong sinasabi na batas na gagamitin natin laban sa mga tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno. Hindi lang po general hindi lang po pulis. Ang nakasaad po sa Republic Act, ito, mahalaga po ito at makinig po kayo. May makatutunan talaga kayo, mapupulot kayong aral dito. Ito yung pinakamahalaga. Ayon sa Republic Act Number 6713, ito po yung Code of Conduct of Public Officials and Employees. No? Code of Conduct of Public Officials and Employees. Sa Section 5, Paragraph A, nakasaad po doon na lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno ay dapat sumagot sa sulat ng publiko sa loob ng 15 working days, 15 working days. So kung 15 working days, mga 1 buwan po yan mula ng natanggap ang sulat. So, 15 working days plus 4 weekends, mahigit a little over 1 month. So, dapat sumagot po sila dyan. And this is a mandatory obligation. Nakalagay,
all public officials and employees are under obligation to answer letters or communications from the public. Mga kababayan, kahit po toilet paper, pasintabi po sa kumakain, kahit toilet paper lang po nakasulat ang inyong sulat, obligado po silang sumagot sa inyo. So, minsan, yung mga general sa PNP, susulatan ko nga yan ng toilet paper. At tingnan natin kung sasagutin din ako. So, pwede po, kahit toilet paper lang. Obligado sila because yun ang sinabi ng batas. Walang freedom of information dyan, mga kababayan. Leche yung freedom of information yan. Wala. 6713 ang pagbabasihan natin. Now, pero, kung sulat lang po yan. Pero kung humingi din po kayo ng official documents, public documents, meron po din yan. Section 5, paragraph E. So, normally, yan. Section 5A and E. Letter A, letter E. So, ang A, yung 15 working days, dapat sumagot. Yung letter E, access to public documents. So, kung may hihingin kang public documents, obligado po silang ibigay sa iyo yun. Or access to public documents. Kasi, nakasaad po yan sa Section 5, paragraph letter E. Yung A ha, tandaan nyo, yung A is 15 working days. Dapat sagutin. Yung letter E, kung public documents ang hinihingi mo, obligado silang magbigay sa inyo yan. So kung humingi po kayo, halimbawa, humingi kayo ng public document, hindi kayo sinagot, ang kaso, Section 5, letter A at letter E. So yun ang kaso niya. Pero dito kasi, hindi naman public documents ang hiningi ko. So Section 5A lang po ang kinaso ko kay General Daniel. Now, pangalawa, kinasuhan ko po siya ng violation of Section 21 of Republic Act number 11032. So, magkaakibat yan ha, 6713 and 11032. Ano yung 11032? Ito po yung Ease of Doing Business, Efficient Delivery of Government Services Act of 2018. Tandaan po ninyo ha, Ease of Doing Business. The other side, ang sinabi ng batas, Efficient Delivery of Government Service Act. So, dapat ang serbisyo ng gobyerno ay dapat efficient. Ibig sabihin, madali. So, dapat madalian yan. So, hindi naman niya ako sinagot ng 4 na buwan. So, nakasaad po sa batas, mga kababayan. And let me quote kasi hindi ko po memoryado itong batas na ito. Nakalagay po dito, mga kababayan. Yung Republic Act number 11032. Ito yung Efficient Delivery of Government Service Act. So, ang nakalagay po dyan sa Section 3, coverage, sino ba ang pwedeng kasuhan ng violation ng Republic Act 11032? Public officials and employees. So, this act shall apply to all government offices, agencies, including local government units. Yung mga munisipyo po dyan, sa mga nayon, sa mga bayan. Government-owned or controlled corporations and instrumentalities, whether in the Philippines or abroad. So mga OFWs po natin, kung susulat po kayo sa mga embahada at konsulado, dapat sagutin kayo sa mas madaling panahon. Kasi Efficient Government Service Delivery Act. Okay? So dapat efficient at madali, mabilis po ang pagsagot. So ang nakalagay po dito, coverage, all public officials and employees, whether in all government offices, agencies, including LGUs, yung mga munisipyo po natin, government-owned or controlled corporations, other government instrumentalities, whether located in the Philippines or abroad, providing services to the public, whether for business or non-business related transactions. So, i-explain ko rin po yan kung business at non-business related transactions. So, ito po yon, definition of terms in Section 4. Ano yung business-related transactions? Ito po yun kung may transaction po kayo para humingi ng business permit or licenses. So dito po, tandaan po ninyo, kung humingi po kayo ng business permit, licenses, or eligibility to operate illegitimate business, ito yung negosyo, at pinatagal kayo, kasuhan nyo po ng 11032, violation of Republic Act 11032. So, ito po yung may mga business-related transactions, yung mga business permit, licenses to operate legitimate business. Pero what kung wala naman tayong business permit? Dito tayo sa Section 4. Ito po yung business-related transactions, Section 4, letter C. Letter C, ha?
ito pong, yung mga walang business-related transactions tulad natin na hindi tayo nag-follow up ng business permit, business license, dito po tayo sa Section 4, Paragraph H. Non-business transactions. All other government transactions not falling under Section 4, Paragraph C are covered under this Act. So, ibig sabihin, lahat ng government transactions, kung pupunta ka sa police at magpapa-fingerprint ka dun or may yung mga gun permits pala o yung mga permit na ganun, firearms license. So, these are government services. Hindi ito business permit. Pero covered ito dito sa batas ng RA 11032 dahil swak po siya sa Section 4, Paragraph 8. All other government transactions that are not falling under Section 4, Paragraph C, na hindi business-related transactions. So, kung business, permit, licenses ng legitimate business, Paragraph C yan ng Section 4. Paragraph H, kung wala. So, dito tayo sa Paragraph H. So, dito ko niyari si General Daniel sa Section 4, Paragraph H. Kasi yung transaction ko, hindi naman business permit. Yung pag-aresto ng mga police, ng mga salarin. Now, punta tayo sa Section 21. Sino ba ang persons liable? Any person who performs or causes the performance of the following acts shall be liable. Failure to render government service within the prescribed processing time on any application or request without due process. Yan. Diyan ko niyari si General Daniel. So ito rin ang gagamitin natin mga kababayan para tumino ang ating mga kawani at opisyal. Na, ulitin ko Section 21, Paragraph E, letter E. Failure or ang hindi pagbigay ng serbisyo ng gobyerno sa loob ng itinakdang panahon sa mga application or request na walang rason. So, failure to render government services with prescribed processing time on any application or request without due process. Application or request, tandaan ninyo. Applications, ito yung business transactions. Request, ito yung non-business transactions. Example, may crime laboratory dyan sa, paborito ko itong crime laboratory, dyan sa crime laboratory sa Krame. Tandaan po ninyo mga kababayan, yung mga government offices, meron po yan silang Citizens Charter. Citizens Charter. Tingnan po ninyo kung gaano katagal yung prescribed processing time. For example, pupunta ako sa Camp Crame at dadalhin ko yung isang biktima doon na ni-rape. Example lang ni-rape. Ito ang natandaan ko Ni-rape yung biktima, dadalhin ko sa Camp Crame, papatest ko doon. At nakalagay doon sa kanilang Citizens Charter 2 days. So, dapat in 2 days, meron ng resulta. Yun ang nakalagay, Citizens Charter ng PNP. So, meron nang nakalagay doon, itong test na to, 2 days yan. Itong test na to, 1 day to. So, tingnan ninyo yan. So, example, kung ni-rape yung tao, dadalhin ko doon, 2 days. Ang sabihin natin, example 2 days. So, pag 3rd day, wala pa rin resulta, pwede ko siyang kasuhan under 11032. Pero, may nakalagay din po sa batas na may exceptions po yan, times 2. So, pinaka-maximum, kung 2 days, i-times 2, 4 days. Pag wala pa rin resulta sa 4th day, pwede kong kasuhan sa 5th day. Kasi maximum na yung times 2 So, kung 2 days lang yan, i-times 2 mo, 4 days. Kung wala pa rin, on the 5th day, 6th day, pwede mong kasuhan. Ito kay General Daniel, 5 buwan na po. Sabi ko nga po, sa Citizens Charter ng PNP, walang nakalagay yung specific request ko. Pero yung 5 buwan, hindi na po yun efficient government service delivery. So, tandaan po ninyo yan mga kababayan. Pag nag-apply po tayo ng batas 11032, tingnan po din natin yung Citizens Charter ng opisina ng kawani o opisyal na kakasuhan natin. Kasi nakalagay po doon ng ilang araw ang serbisyo dapat umabot sa inyo. So, dapat gamitin po natin itong mga kaalamang ito mga kababayan. Because once we are empowered, mas titino ang mga tao sa gobyerno. Mas titino ang mga pulis. Kaya ang mga pulis ang tinarget ko dahil buhay ang inutang nila. Inutang nila ang buhay ni Richard Santillan. Hindi lang po nila pinatay, pinahirapan, pinaglaruan, binaboy po nila. And that is unforgivable. That is why
Pinagdarasal ko po yan sa aking Diyos at Diyos po ninyo, Diyos nating lahat yan. Kaya nga po, ang dalawa na cardiac arrest na po. Hindi po sila na-aresto ng pulis. Ayaw naman po silang arestuhin ng pulis. Na-aresto po sila ng kamatayan. Yung mga pulis naman sa Camp Crame, kung ayaw nyo pa rin arestuhin na yan, gusto nyo, kay pagdasal ko rin kayo, arestuhin kayo ni kamatayan. No, I'm not kidding. Sige, kayo mga pulis dyan sa Campo Crame, ano, huhulihin ninyo ito? O hihingin ko sa aking Diyos na ipadala yung kamatayan at arestuhin kayo dyan sa Camp Crame? I'm not kidding. I'm serious about this. The moment you killed Richard, ito sa rin na ito. There's no turning back. You owe a life, you will pay it with your life. And I mean it. So mga kababayan, balik tayo sa 713. Ito po yung gagamitin natin. Pag may gusto po tayong hihingin sa government official o government employee, sulatan po natin. Magantay ng a little over 1 month. Pag ang sagot, kasuhan ninyo. Republic Act 6713, Section 5, Paragraph A. Kung public document ang hinihingi ninyo, idagdag nyo Section 5, Paragraph E. A and E. Now, kung hindi, pwede rin idagdag din natin, tulad nitong kay General Daniel, dinagdag ko rin ang Republic Act number 11032. Saan ba't kayo mag-file ng kaso? Yung Section 5A and E ng Republic Act 6713, doon po yan sa Ombudsman. Normally sa Ombudsman yan, kasi pag nakasuhan mo po sa Ombudsman, dido po yung retirement nila. Hindi po yun ma-withdraw kung hindi pa natapos yung kaso. Now, Republic Act 11032, pwede po sa civil service, pwede rin po sa Ombudsman. Civil service or Ombudsman. Anong penalty? Ito ang penalty. Republic Act 6713, mababa lang po ang penalty doon, suspension. Maliban na lang paulit-ulit, dismissal. Pero dito po sa Republic Act 11032, anti-red tape. Anti-red tape actually ito. Nga pala, ang complaint doon sa Anti-Red Tape Authority, pwede din po, Anti-Red Tape Authority. Ang head po nito si Attorney Jeremiah Bellica, kapatid po ni Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Greco is a very good friend of mine. And also si Attorney Jeremiah Bellica, siya po yung head ng Anti-Red Tape Authority, pwede po doon magsampa ng reklamo. May Anti-Red Tape Authority, may Anti-Red Tape Unit din po sa Civil Service Commission. And then administrative case, either sa Civil Service or sa Ombudsman. Now, hindi lang po dyan. Pwede din po ninyong dagdagan ang kaso, grave misconduct. Ano po yung grave misconduct? Ang misconduct po, magiging grave po pag may willful intent to violate the law. So, may batas po na sagutin mo ako in 15 days, working days. Hindi mo sinagot ako, General Daniel. Hindi mo rin sinagot siguro si Malacanang. Ang Malacanang, kasi pinasagot ka, hindi mo sila sinagot, hindi mo kami sinagot. That's a willful intent to violate the law. Swak po sa grave misconduct. So mga kababayan, hindi lang po 6713, hindi lang po 11032, pwede din po grave misconduct. At meron pang isa, conduct prejudicial to the best interest of the service. Ano pong basihan ng conduct prejudicial to the best interest of the service? Ano po ito? Catch-all po ito. Ang pinagbasihan po niyan, mga kababayan, ay Section 4. Section 4, Republic Act 6713 pa rin. So, under Section 4 of Republic Act 6713, nakalagay po doon, norms and conduct of public officials and employees. Tandaan po nito, nakalagay po sa letter C. Section 4, letter C. Justness and sincerity. Justness and sincerity, wag na lang yung first line. They shall, meaning to say public officials and employees, shall at all times respect the rights of others. Dapat igalang po nila ang ating mga karapatan. Tandaan po ninyo yan, ha? Public officials and employees shall respect that at all times. Hindi lang shall respect, at all times. Sa lahat ng pagkakataon, dapat igalang po ang ating mga karapatan. And they shall refrain from doing acts, huwag pong gumawa ng mga bagay na labag sa batas, contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Lahat ng public nandito. Okay, I repeat ha, they shall refrain, meaning to say, huwag gumawa from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest.
Kapag ang pulis ay pinagmumura ka, that's against good morals, that's against good customs, pwede mong kasuhan ng conduct prejudicial to the best interest of the service. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Kalimitan po mga pulis po ang abusado. Hindi po lahat ha, marami pong matitinong pulis. Pero pag may pulis po na pinagmumura po kayo o tinatakot po kayo, that act is against good morals, that act is against good customs and public policy. So pwede po silang kasuhan ng conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito po ang 4 na final ko kay General Daniel, Joselito Daniel ng PCAD Group. Violation ng Section 5, Paragraph A, Republic Act 6713, violation of Section 21, Republic Act 11032, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. So mga kababayan, sana may napulot po kayong aral. Itong mga batas na ito, 6713, 11032, gamitin po ninyo yan para makuha po ninyo ang sapat at wastong serbisyo ng gobyerno para sa inyo at sa inyong pamilya. So, kung magreklamo kayo, sabihin nyo, si Glenchong ang nagturo sa amin. So, I stand by what I'm telling you. Ito nga, sinampulan ko na po si General Daniel. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito sa kaso ni Richard Santillan. Alam ko marami po talaga kayong mapupulot dito. At may mapupulot din po ang mga opisyal sa Camp Crame. Kasi kung hindi po talaga nila arestuhin ang mga pumatay kay Richard Santillan, si kamatayan ang aaresto po sa kanila. May tawag po diyan, cardiac arrest. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna. Sa lahat po ng mga nag-comments, nag-react, maraming salamat po sa inyo. Thank you for all the love and support. I pray to God that He will always shower you with so much of His blessings. Keep safe and God bless us all. Maraming salamat po.